Sa susunod na linggo, GPS na kailangan ng mga lalahok para ma-monitor ang kanilang biyahe, inalmahan. Mga tsuper na naman kasi ang gagastos. Rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo, tiyak na, sabi ng Department of Energy. Pero mga motorista, nakukulangan. Pag rollback sila, maliit lang. Pero pag nagtaas sila, dubla-dublado ang tinataas nila. Kahit nagbawas po sila ng piso, napakataas pa rin po sa amin ang gasolina. Singil sa kuryente ng Meralco, tataas ngayong Abril. Implementasyon ng Oplan Galugad sa Mandaluyong, inalmahan ng ilang sinitang residente. Wala nga pong abiso. Dapat po may abiso, di ba? First offense, second offense, third offense. Dapat may ganun o kaya may warning. 3 sangkot sa umano'y hazing sa 20 underclassmen sa PNPA noong Biyernes Santo. Inilipat na sa kustodiya ng CIDG. Hope envelopes na may laman umanong pera na ipinamimigay ni Vice President Sara Duterte sa mga opisyal ng DepEd, affidavit ni dating Undersecretary Gloria Mercado at iba pang transcripts at video recordings. Pinapasubpina ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment process. Palasyo iginiit na walang basihan ang mga spekulasyon sa social media na may malubhang sakit si Pangulong Bongbong Marcos. Umalma rin sa pahayag ng bise. Ang nakuha rin natin sa Vice Presidente ay isang irresponsableng sagot. Good luck. With a smile. At lahat sa paligid niya ay nagtatawanan. Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo itinanggi ang mga alingas-ngas ng pagpapatalsik kay House Speaker Bogie D. Then pag-cut, sabi nila, cut, may nakatayo sa likod ni Sofia. Sinabi na walang tatayo. At ang nakakakilabot na karanasang yan ni na Sofia Pablo at Allen Ansay sa set ng Huwag Kang Titingin. This is Philippine Culture. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi pa man umaarangkada, may pag-alma na agad ang ilang transport group sa service contracting program ng gobyerno. Para kasi ma-monitor ang biyahe ng mga lalahok na tsuper, kakailanganin ng Global Positioning System o GPS na sila na naman daw ang gagastos. Nakatutok live si Salima Refran. Salima! Mel Emil, mababa ang pasahe at agapay sa mga driver sa gitna ng taas presyo ng langis. Yan ang hangad ng service contracting program ng pamahalaan. Pero tanong ng mga nakausap naming driver at pasahero, makikinabang nga ba talaga sila sa programang ito ng pamahalaan? Ilalathala pa lang ng Department of Transportation at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga panuntunan sa pagsali sa inanunsyo ng Pangulong Service Contracting Program. Pero tinataya nilang 50,000 pampublikong sasakyan ang lalahok sa nationwide implementation ng programa sa 823 na mga ruta. Para sa mga pasahero, may 20% na discount kapag sasakay sa mga jeep, UV Express at bus na bahagi ng programa. Dagdag pa yan sa 20% discount mo kung ikaw ay estudyante, PWD o senior citizen. Tinatayang 15 milyong pasahero raw ang makikinabang dito. Sa mga PUV naman nakalahok sa programa, mabibigyan sila ng 30 hanggang 100 pesos na bayad sa kada kilometro. Pero may cap yan na 100 kilometro kada araw. Pag sumobra dyan, hindi na bayad ng gobyerno. Pero paano ba mamamonitor ng gobyerno ang biyahe ng mga tsuper para sila'y mabayaran ng tama? Sabi ng DOTR sa pamamagitan ng GPS o Global Positioning System, kailangan kumuha ng gadget para matukoy ang real-time na lokasyon ng mga PUV. Pero pwede rin naman daw sa pamamagitan ng manual monitoring ng LTFRB, LTO, PCG at MMDA. Nagipag-usap na rin po ang LTFRB with I think 22 GPS providers
at kinausap natin sila ng babaan nila yung presyo ng kanilang GPS at sila naman po ay sumang-ayon 500 pesos na lang po yung kanilang renta ng GPS per monthly. Umaalma dito ang ilang transportation group. May mga service provider po ng GPS na lumapit sa LTFRB. Mas mauuna naman po ulit kikita sa amin yun kasi kailangan namin bumili ng GPS para ma-monitor po yung kung ilang kilometro po yung tinakbo po namin. Sa komputasyon ng DOTR, kung aabot sa 5,000 piso makokolektang pasahe ng isang jeepney driver, hindi mababa sa 1,000 piso maiuwi niya sa programa kada araw. Nakaawas na raw dyan ang diskwento sa pasahe, diesel at boundary ng jeep. Hindi pa kasali rito ang inihahandang 10 pisong kada litrong subsidiya ng gobyerno. Kada unit ay may maximum allocation na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Magsisimula ang rollout ng fuel subsidy sa NCR at mauuna sa Commonwealth. Palalawakin din ito sa mga susunod na araw sa Quezon Avenue, Espanya, Zapote, A. Bonifacio, Rizal at Marcos Highway hanggang sa mapatupad ito sa buong bansa. Kasi 10 piso, maliit na bagay lang po yan kung tutusin. Pero that would start them off for the day. Yung 300, yung 30 liters a day sa 10 piso, bawat litro, that's around 300. That can start them off to roll in para makapag-collecta sila. No? So this is one of many programs na nakahilera po sa ating gobyerno. Ang 3 dekada ng jeepney driver na si Roberto Corpin, bagamat umaasang makakatulong ang service contracting program, napaso na raw dati nang sumali siya noong pandemya. Buwan raw ang inabot noon bago nila nakuha ang bayad sa kanila. Maganda yan. Kung maganda rin yung pagbigay sa mga driver. Kasi sa amin kasi araw-araw ang pera kailangan namin. Kasi pandiesel eh. Hindi naman kasi pwede utang sa gasolinahan eh. Kung bigayan, matagal, buwan-buwan, tapos hindi mo naman makukuha, kawawa driver. Sabi ng operator na si Basilio Henyoso, sana raw ngayon, diretso na sa driver at operator ang kita. Yun na nga, dumadaan pa sa ibang tao, hindi naibigay lahat para sa driver. Nababawasan pa. Pagtitiyak ng DOTR, diretso sa bank account o e-wallets ang bayad sa mga tsuper at operator. Nagutos tayo sa LTFRB na ang payment nito must be 3 to 5 days. Hindi na po tulad dati na aabot ng 1 buwan kasi it defeats the purpose, it defeats the program. Pabor naman ang mga pasaherong nakausap namin sa diskwentong pangpasahe. Mas okay po kasi mas gagaan po yung para po sa budget ng transport. Kawawa din yung mga pumapasada which is nauwi nila sa bahay 200 to 300. So sila yung bumabiyaheng magdamag po. Makakatipid. Pagka nagbigay ng 40% ba yun, di pabor sa amin yun mga senior. May babala naman ng DOTR sa mga nais magsamantala. Nakikiusap po muna ako sa inyo. Lahat naman po tayo ngayon ay apektado sa krisis. Sana huwag niyong isiping pagsamantalahan pa ang ating mga commuters, pasahero. Kasi po makakaasa kayo na mapipilitan po talaga kaming i-revoke, isuspend ang iyong prangkisa at hindi lang po kayo tatanggalin sa programang ito. Imilang sagop lamang ng service contracting program ay yung mga PUV na nakabase sa ruta at hindi sa destinasyon. Ibig sabihin hindi kasali ang mga taxi, TNVS at motorcycle taxi. Hindi rin sila kasali pa doon sa fuel subsidy. Pero sabi naman ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II ay nasa first phase pa lamang ang pagpapatupad nito. Yan muna latest mula nga dito sa Quezon City. Emil. Maraming salamat sa Lima Refran. Tuloy sa pagsuyod ang MMDA at iba't ibang lokal na pamahalaan para masigurong ligtas ang mga lansangan. Pero reklamo ng ilan, parang sumusobra naman daw sa paghihigpit. Ang sagot ng MMDA at paalala ng Malacanang kung meron mang magmamalabis, tinutukan ni Chino Gaston. Sa pangalawang linggong pagpapatupad ng Safer Metro Manila Plan ng Department of Interior and Local Government,
Pinasok ng mga pulis at MMDA ang Barangay Addition Hill sa Mandaluyong City. Bukod kasi sa pagsupil sa krimen, bahagi ng programa ang pagpapatupad ng mga lokal na ordinansa. Pero reklamo ng ilang residente, tila sumusobra na ang paghihigpit na ginagawa. Ang mister ni Norieta Langkino inabutang naghahalo ng simento pag-repair ng kanilang bahay. Sinita siya dahil walang damit pang itaas. Wala nga pong abiso. Dapat po may abiso, di ba? First offense, second offense, third offense. Dapat may ganun eh. O kaya may warning. Sa kanila, tikit agad eh. Warning po dapat kaagad. Dapat nagpapabiso sila. O, bawal din sa mga iskinita nyo na maghubad. Alam po namin, bawal uminom. Bawal bawal yung mga curfew. Ano gusto nyo? Mahimatay yung tao habang naghahalo? Sa sobrang init po, kailangan din po yun. Bukod sa ordinansang nagbabawal sa paggala na walang damit pang itaas, sinita rin ang paglabag sa ibang ordinansa gaya ng mga kabataang sumusuway sa 10 p.m. curfew, mga naka-illegal parking at road obstructions. Sa barangay Pinagbuhatan, Pasig, mga road obstruction at sagabal sa sidewalk ang pinunterya ng mga pulis, MMDA at barangay officials. Kinumpiska at kinarga sa mga truck ang mga illegally parked e-trike, tricycle, mga motor at kariton. Isa sa mga inabutan ng grupo ang kariton ng panindang gulay ni Yolanda Bayola. Wala siyang magawa kundi umiyak na lang nang isakay sa truck ang kariton na kanya pa raw inutang para lang may kabuhayan. Ang kariton sa buko kasi nga yun ang aking pinagkakita. Wala naman ako. 17 years old na pa. Pilit ko naghahanap para ako mabuhay. May pambili ng gamot. Naman sana ganun. Pag naghahanap po, ang mga illegal po ay yun ang huli. Ayon sa MMDA at barangay officers, sumusunod lang sila sa kautusan na tanggalin ang mga sagabal. Wala tayong magagawa, talagang trabaho lang po natin yung ginagawa natin, tanggalin yung mga nasa obstructions. So, pantay-pantay naman po tayo sa ginagawa. Next time po, sana umanap sila ng mas magandang pagtitindahan at mas maayos na lugar. Yung hindi po nakakasagabal sa pedestrian, sa daanan po. Kaya po yung kautusan ng ating nakatataas po ng programa ng ating pamahalaan na linisin yung bawat kalsada po, yung lahat ng obstruction. Ayon sa palasyo, ipinatutupad lang ng DILG ang mga ordinansang mahigit 10 taon na ang tanda. Pero kung may pagmamalabis, agad daw isumbong sa barangay o kapulisan. Sa lahat na ng aabuso, ngayon pa lamang po, isumbong niyo po agad para po maproteksyonan din ang mga inaabuso at mapanagot ang mga otoridad na nang-aabuso ng kanilang kapangyarihan. Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, tila isinabay sa pagpapakasakit ni Jesucristo nitong Biyernes Santo ang initiation rites sa 24th class cadet ng Philippine National Police Academy. Nalapnos ang balat ng ilan sa kanila dahil sa pinaghalong drain cleaner at muriatic acid. Nakatutok si John Consulta. Sa litratong ito na binigay sa GMA News, makikita ang napakaraming paso ng sigarilyo at sugat sa kanilang mga katawan sa 24th class cadets ng Philippine National Police Academy. Ayon sa PNP, sumailalim sila sa hazing rites noong Biyernes Santo sa loob mismo ng PNPA Academy sa Silang, Cavite. Ayon sa PNP, ang mga paso dahil sa pinaghalong drain cleaner at muriatic acid. Binigyan ng atensyong medikal at psychological support ang mga sugatang kadete. Inaresto ang 3 nilang upperclassmen at sinampahan ng reklamong paglabag sa RA 11053 o Anti-Hazing Act. Wala pang pahayag ang 3 na ayon sa PNP ay sumailalim na sa inquest. Sabi ng PNPA, sinampan din ng mga suspect ng mga karampatang kasong administratibo. Sabi ng PNP sa isang pahayag, iniimbestigahan din nila ang 7 ibang hindi patukoy na individual. Batay sa kanilang investigasyon, nagsimula ang hazing matapos umunong masisi ang mga plebo sa isyong kinasangkutan ng isang kadete na nagtangka umunong mag-resign kaya naparusahan nila ang grupo. Maaari umunong matanggal sa PNPA ang mga inaakusahan. Ayon sa PNP, pansamantalang inalis sa pwesto ang tactical officer nung araw na yun dahil sa command responsibility. Sabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates sa isang pahayag, hindi kinukonsinte ng PNP ang anumang uri ng pang-aabuso o hazing na paglabag sa batas. Ang National Police Commission
Bubuo ng task force para magsagawa ng masusing investigasyon. Inaasahang sa Lunes isasagawa ang isang press conference sa Camp Crame para magbigay ng update sa naganap na hazing sa loob ng PNPA. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Ang Department of Energy na mismo ang nagsabi, tiyak nang magkakaroon ng rollback sa produktong petrolyo. Wala pang pinal na halaga, pero ang mga nakausap naming tsuper, hindi masyadong umaasa. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sigurado na ang rollback sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Batay raw yan sa magandang indikasyon sa 4-day trading, bagamat hindi pa pinal kung magkano. Merong rollback so far as of last night's trading. 1 day na lang. Hopefully, mas steady lang siya na wag na munang umakyat. Pagdasal natin na walang bomba na namang mangyari muna ngayon. Base sa kwenta ng oil industry sources, sa 4 na araw na trading ng langis sa world market, 5 pesos and 50 centavos hanggang 6 pesos and 50 centavos ang maaaring bawas presyo sa kada litro ng diesel, hanggang piso naman sa gasolina. Pero maaari pang magbago, depende sa trading ngayong araw. Base sa trading ng Dubai crude, pababa ang presyo mula mahigit $120 per barrel noong Lunes sa mahigit $102 per barrel kahapon, isang araw matapos i-anunsyo ang ceasefire sa pagitan ng US at Iran. Ang Brent crude mula $110 per barrel noong Lunes, bumaba sa $95 per barrel hanggang kahapon. Pero tumaas naman sa $97 ngayong araw sa gitna ng mga pag-atake ng Israel sa Lebanon sa kabila ng ceasefire. Base sa datos ng Department of Energy, mula nang sumiklab ang kaguluhan sa gitnang silangan, mahigit doble na ang itinaas ng presyo ng diesel. Mahigit 50% naman ang isinipa ng presyo ng gasolina. Kaya naman ayon sa mga motorista at mga POJ drivers, mainam na magkakaroon ng rollback sa susunod na linggo. Pero tanong nila, bakit tila kakarampot lamang ang ibababa ng presyo? Pag rollback sila, maliit lang. Pero pag nagtaas sila, dubla-dublado ang pinatas nila. Wala din mangyayari mga rollback na yan. Walang kwenta yun, wala. Wala rin pong mangyayari doon, ma'am eh. Kasi siyempre, magkano na lang kinikita namin tapos wala rin po. Parang ganun din. Useless din po eh. Dapat po talaga bumalik sa dating presyo. Paliwanag ng DOE, kahit bumaba man ang presyo ng crudo sa world market, mahal pa rin pag dumating na ito sa bansa. Mathematical yan eh. Hindi yan yung, sabihin ng oil company, eto lang yung babawas ko ngayon. Dapat may basis. Ang basis niyan, yung average ng 5 araw. Hindi yan yung kusang dinidecide lang ng oil company kung ano yung presyo. It has to be justified and they have to show us also their calculation. Kaugnay naman sa supply, sabi ng DOE, kasya para sa 50 days ang produktong petrolyo sa bansa. Patuloy naman na pagsisika para mapalaki ang ating inventaryo. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Sa isinasagawang impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte, pinasabina ng House Committee on Justice ang tinawag na Hope Envelopes. Ito yung mga envelope na may lamang pera na ipinamigay umano ng bise sa mga taga-Department of Education. Unang lumabas ang tungkol sa envelope sa pag-iimbestiga noon ng Kamara, kaugnay ng paggamit ng bise sa kanyang confidential funds bilang Secretary ng Department of Education. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Noong September 2024, humarap sa Kamara si dating Education Undersecretary Gloria Mercado. Since siya na yung nagsabi, i-turn over ko na yung envelope. The envelopes where the money was. So it's 9 envelopes. It says hope and the amount is there. Ang tinukoy niyang Hope Envelopes, may laman umanong tig 50,000 pesos mula kay Vice President at NOE Education Secretary Sara Duterte na pinamimigay umano sa mga opisyal ng DepEd. Isinumite ni Mercado ang mga envelope sa House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-iimbestiga noon sa paggamit ni Duterte ng kanyang confidential funds. Ang mga envelope pinapasabpi na ngayon ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment process laban sa bise.
pati na rin ang isinumiting affidavit ni Mercado. Pinahaharap din sa pagdinig sa April 14 si Director Marivic Pareja ng House Legislative Archives and Museum Management Service. Pinasusumite rin sa kanya ang mga original na transcripts at video recordings ng mga pagdinig noon ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Hinihingan namin ng reaksyon si Vice President Duterte pero dati na niyang tinawag si Mercado na isa umanong disgruntled employee. May isang grupo naman ng mga taxpayer na naghain sa Korte Suprema ng motion for leave of court to intervene at petition in intervention para pigilan ang impeachment proceedings. Sinusuportahan daw nila ang mga inihaing petisyon ni Vice President Sara Duterte at ng isang grupo ng mga abogado para pigilan ang impeachment process. We believe the committee has overstepped its bounds. The committee's mini trial, which usurps the Senate's role, issuing subpoenas for evidence not attached to the complaint, amounting to a fishing expedition. Denying Vice President Duterte equal protection under the law, as seen in the differing treatment of the impeachment case against President Marcos Jr. Number 4, violating due process, undermining the separation of powers. Minaliit ito ng isang miyembro ng House Committee on Justice. Tingin ko nagsasayang sila ng papel eh. Yun yung una. Kasi wala naman silang dinagdag na bago. Tingin ko ito po ay panggulo lang dito po sa Supreme Court case dahil ang mahalaga naman pong nag-file po talaga dito sa petition po na ito, wala pong iba kundi si Vice President Sara Duterte. Kasama sa mga kinekwestiyon ng mga nagpetisyon sa Korte Suprema ang pagsasagawa ng House Committee on Justice ng hearing at pagpapalabas ng mga sabpina. Pero sabi ni Representative Terry Ridon na miyembro ng komite, Konstitusyon at Korte Suprema ang nagsabing pwede nilang gawin ito. Doon po sa Duterte versus House na case, ang sinasabi po roon ng Korte Suprema mismo, meron pong karapatan na mag-conduct ng hearing ang House Committee on Justice for the reception of evidence. No? So, ibig sabihin, pagka for the reception of evidence, kaakibat po niyan yung pong issuance po ng subpoenas duces tecum ad testificandum para sa mga tao at mga dokumento. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Sa gitna ng mga ugong na may namumuong coup sa Kamara, mariing itinanggi ni dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo na may kinalaman siya rito. Sa isang pahayag, sinabi ni Arroyo na categorical ang kanyang pagtanggi sa mga aligasyon tungkol sa lumutang na planong pagpapatalsik umano sa pwesto kay Speaker Bogie D. III. Ayon sa kongresista, buo ang kanyang suporta sa liderato sa Kamara. Dagdag ni Arroyo, hindi raw nasisira ang pagsuporta nila ni D sa isa't isa na nagsimula pa noong panahon ng ama ng Speaker. Happy Friday, chikahan mga kapuso. Nagtitipid in their own ways ang ilang kapuso stars, lalo ngayong mahalang langis. Ano-ano kaya ang tipid tips nila na pwede nilang i-share sa atin? Makichika kay Aubrey Carampel. Star-studded. Balik teatro ang kapuso stars na sina Royce Cabrera at Jasmine Curtis Smith sa stage play na Endo sa PETA Theater. Ipinakita ni na Royce at Jasmine ang kanilang acting prowess kahit feeling under the weather. Ang sarap ng naririnig mo yung live na tawa or yung mga malulungkot na part, maririnig mo silang worth it lahat ng puyat at pagod. Nakadagdag yun sa akin talaga na kahit ganito inaabot ng boss ko, laban. Timely at very relatable daw ang dula na tumatalakay sa job insecurity sa bansa, lalo na sa panahon na mahirap ang buhay. Dahil nga sa nararamdamang energy crisis, relate rin sila sa kanilang mga karakter na ang trabaho ay per project basis. Para makatipid sa mahal ng langis, nagbo-motorcycle taxi na papuntang trabaho si Royce. Si Jasmine naman, bawas naman sa paglabas-labas. Mga gala na hindi ka kikita ng pera muna, wag muna tayo doon. Focus muna ako sa work. Saka, na rin, kapag may chance na makipag-carpool sa ibang tao,
Ang mga kaibigan sa industriya ni na Jasmine at Royce may tipid tips din in their own way. I stayed home with my mom and my brother. Yun naman dapat eh. Para tipid din, di ba? Hopefully this coming month or the next month, I'm spending time in Cebu again. Minsan binubuk ko siya, ayun, may helmet siya. Eto, speaking of, para makatipid sa gasolina, wag ka munang gumamit ng diesel. Nagmumotor din ako ngayon. Nagmo-motorcycle, taxi muna ako para makatipid sa gasolina, lalo na ang layo pa ng bahay ko, galing pa ako Antipolo. Pag GMA, talagang lakad na lang since malapit naman yung bahay ko. And ngayon, pag may mga trabaho kami ni Sophie, so sabay na talaga kami sa work pumupunta para mas makatipid pa. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Susunod, exclusive. Lalaki arestado matapos ibakalat umano ang mga sensitibong video ng kanyang kaibigan. Hindi mga paninda o kaha, kundi mismong eat-up machines na pinaghuhulugan ng pera ang pinuntirya ng isang grupo sa iba't ibang branch ng isang grocery store. Ang serye ng nakawan, nahulikam sa pagtutok ni Marisol Abdurrahman. Exclusive! March 27, nang makuhanan sa CCTV ang dalawang lalaking ito na buhat-buhat ang isang machine at ikinarga sa sasakyan sa Mauban Street sa Laloma, Quezon City. March 30 naman, nakita rin ang mga suspect na may kinukuha naman sa tila ATM na nasa labas ng grocery sa bahagi ng North Fairview. Gamit din nila noon ang kaparehas na sasakyan. Bukod pa ang mga nahulikam na insidenteng yan. Sa insidente rin umano ng nakawan sa iba pang branch ng nasabing grocery noong March 25 sa magkahiwalay na oras sa Cubao at sa Villuna Extension. Ayon sa Quezon City Police, tinarget ng mga suspects ang iba't ibang branch ng isang grocery. Pero hindi tulad sa karaniwang robbery holdup, iba raw ang modus ng grupo. Dahil mismo mga electronic transfer and advanced processing o ETAP machine ang kanilang pinupuntirya. Diyan naguhulog yung mga gustong mag-transfer, magbayad. Kung hindi nila sisirain yung machine, ay pilit nilang kukunin buo kasi medyo maliit po to. Agad nagsagawa ng investigasyon ang QCPD nang may report sa kanila ang insidente. Huli sa operasyon ang isang suspect na isa raw TNVS driver. Nag-create po tayo ng special investigation team. Inaabangan na natin sila after nung 2 incidents. No? Ina-anticipate natin. At kaya nung nalaman natin yung plaka, yung conduction sticker, that's the time na mabilis natin silang na-identify at nahuli. At large naman ang dalawa pa niyang kasama. Sa investigasyon ng QCPD, napag-alamang iisa ang grupo na nagnanakaw sa mga nasabing supermarket o grocery store dito sa Quezon City at ilang lugar sa Region 4A. Nakipag-ugnayan na raw ang Police Regional Office 4A sa QCPD. Kumuha po sila ng mga documents natin at papailan din po nila itong grupo na to. Tuloy ang pagtugis sa iba pang suspect. Marisol Abdurrahman, nakatuto 24 oras. Bukod sa mataas na ngang presyo ng langis, may dagdag singil din sa kuryente ang Meralco ngayong Abril. Pero hindi pa raw yan dahil sa epekto ng mahal na petrolyo, kundi dahil pa lang sa pagtaas ng generation charge, bunsod ng panghina ng piso kontra dolyar. Paano naman ang singil sa kuryente sa iba pang bahagi ng bansa? Ating alamin sa pagtutok ni Darlene Kai. Idagdag na ang kuryente sa listahan ng mga tataas ang presyo. Magkakaroon kasi ng dagdag na 53 centavos kada kilowatt hour ang singil para sa Meralco customers ngayong Abril. 107 pesos yan na dagdag sa buwan ng bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. Ang pamilya del Rosario, mahigit 160 pesos ang madaragdag sa kanilang electricity bill. Oh, bakit ganun? Bakit tumaas? Dapat pababa, no? Patay tayo. Dagdag pasakit daw ito dahil sunod-sunod na ang pagtaas ng presyo ng langis at ibang bilihin. Kaya bawat piso mahalaga para sa katulad niyang senior citizen na tanging allowance lang ang natatanggap sa pagtatrabaho sa barangay. Kami, may mga minimum wage lang kami. Pawa naman kami, sana mabigyan pansin yung mga mga bilihin. Pa-discount na lang, ganun po. Sana nga.
Sabi ng Meralco, hindi pa raw ito epekto ng krisis sa langis bunsod ng gera sa gitnang silangan. Kasi yung April generation charge reflects costs from March, and nung March, nandito na po sa bansa yung fuel na na-import natin. So, hindi pa ito apektado nung nangyayari sa Middle East. Ang dahilan daw ng dagdag singil sa kuryente ay ang pagtaas ng generation charge dahil sa paghina ng piso kontra dolyar. So yung depreciation po ng pera natin ay nakaapekto sa 99% ng costs ng First Gas Santa Rita at San Lorenzo gas plants ng First Gas, and 44% of the rest of Meralco's power supply agreement. Sa Mayo pa raw mararamdaman ang epekto ng mahal na langis sa singil sa kuryente ayon sa Meralco. Pero aalamin pa raw sa pagtatapos ng buwang ito kung tiyak ngang madaragdagan uli ang singil at kung magkano. Hindi lang daw kasi presyo ng langis ang konsiderasyon, pati na ang palitan ng piso sa dolyar. The DOE and the ERC implemented what they call special operating guidelines that included the suspension of the regular market. We anticipate that it will reduce any expected increase in the generation charge. Pero epektibo na rin ngayong Abril ang bagong Lifeline Rate Subsidy Program threshold. Libre na ang kuryente ng 4-piece beneficiaries at mga kumukonsumo ng hanggang 50 kilowatt hours. May 35% discount naman ang mga kumukonsumo ng 51 hanggang 70 kilowatt hours. 20% ang discount ng mga may konsumo na 71 hanggang 100 kilowatt hours. Malaking bagay po para sa amin, para po sa pangdagdag gastusin po sa mga anak ko. Makakaano ka talaga, tipid ka talaga. Kasi ano na yun, pwede mo lang pang-budget din yung mga na-discount, ma'am. Pambili ng bigas, gano'ng pagkain. Inaasahan din ang dagdag singil sa kuryente sa Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa mas mataas na presyo sa WESM Wholesale Electricity Spot Market. Sa report ng GMA News Online, sinabi ng Independent Electricity Market Operator of the Philippines na ang mas mababang supply ng kuryente noong nakaraang buwan ay nagresulta sa malawakang pagtaas ng 23% sa spot market prices. Ang mas mataas na presyo sa WESM ay maaaring magresulta sa mas mataas na generation charge na maaaring ipasa ng distribution utilities at electric cooperatives sa kanilang consumers. Sa ngayon po, reportedly, Meralco and all the other electric cooperatives, very minimally increase. Meron pong increase, pero hindi po 5 piso, 9 pesos, or 20 pesos. Hindi po. Hindi po pareho po sa pag-increase ng diesel. The increase is in centavos. Siguro dahil po nag-increase ang presyo ng coal, nag-increase yung presyo ng transportation. Patuloy naman daw na gumagawa ng paraan ng Department of Energy para maibsan ang epekto ng mahal na petrolyo sa singil sa kuryente, gaya ng pagpaparami ng mas murang coal at pagkukunan ng renewable energy. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Mahigpit na ang seguridad sa Islamabad sa Pakistan para sa negosasyon ng Amerika at Iran bukas kaugnay sa gera sa gitnang silangan. Sa Lebanon, umakyat na sa mahigit 300 ang mga namatay sa pinakamatinding pag-atake roon ng Israel. Pero pinangangambahang aakyat pa ang bilang na yan. Yan at iba pang mga updates sa gulo sa Middle East. Tinutukan ni June Veneracion. Ilan lang ang mga pag-ataking ito sa itinuturing na deadliest strikes ng Israel laban sa grupong Hezbollah sa Lebanon. Matapos sabihin ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi ito kasama sa ceasefire. Ayon sa Health Ministry ng Lebanon, umabot sa mahigit 300 ang namatay sa bagong pag-atake. Pero inaasahang tataas pa ito sa pagpapatuloy ng retrieval operations. Sinalakay ng Israel ang Lebanon noong Marso para puntirehin ang Iran-aligned Hezbollah militia. Pero sabi ngayon ni Israeli Prime Minister Netanyahu, ipinag-utos na niya ang pagsisimula ng direct peace talks ng Israel sa Lebanon. Saklaw niya ng pagdisarma sa Hezbollah. Layon din daw nilang magkaroon ng sustainable peace agreement sa pagitan ng Israel at Lebanon. Wala pang reaksyon ng Lebanese government tungkol dyan. Samantala, kahit na umiiral ang ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran, kakaunti pa rin ang mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz, batay sa ship tracking data. Hindi raw yan ang kanilang napagkasunduan ayon kay US President Donald Trump. Sa kanyang Truth Social, tinawag niyang dishonorable ang ginagawa ng Iran sa pagpapahintulot
ng pagdaan ng langis sa Strait of Hormuz. May mga ulat din daw na naniningil ang Iran sa mga tanker na dumadaan sa strait. Sabi ni Trump, hindi nila yan dapat ginagawa. Pero kung totoo ang mga ulat, ay dapat daw tumigil agad ang Iran. Sa gitna niyan, paghihikayat naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky kasunod ng ceasefire, i-reimpose ang Russian oil sanctions. Bukas na ang negosasyon ng US at Iran na gaganapin sa Islamabad, Pakistan. Hinigpitan ng seguridad sa kanilang red zone kung saan matatagpuan ang top government buildings. Patuloy namang binabantayan ng Department of Foreign Affairs ang sitwasyon sa Middle East. Nauna na nagpahayag ng lubhang pagkabahala sa gulo sa Lebanon ang DFA. Pero kinumpirma nilang wala namang Pilipinong nasaktan doon. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Di lang basta-basta hobby para kay Alden Richards ang kanyang pagbabike at pagtakbo. Bukod sa exercise para makondisyon ang katawan sa taping ng Love Siargao, tipid tips din ito ni Alden sa mahal na langis. Makichika kay Aubrey Carampel. Ngayong mahal ng presyo ng langis, ini-encourage ang iba't ibang klase ng pagtitipid sa transportation, gaya ng carpooling, paglalakad o di kaya ay pagbibisikleta. Tama nga raw ito para kay Asia's multimedia star Alden Richards na nahihilig sa cycling at running activities. Aside from the fact na nakakatipid ka na, nakakatulong ka sa environment, you're also showcasing a healthy lifestyle and you're doing something for yourself as well. So I encourage everyone to bike. But prior to that, sana po, of course, the manners natin sa daan, especially to our motorists, is to treat yung mga siklista natin fairly. Malaking tulong din daw ito para kay Tisoy sa upcoming project niyang Love Siargao. We're gonna be flying out na to Siargao, project namin ni Nadine for View Philippines. So we're gonna stay there for a month and then we're gonna finish the whole series na din dun. Dahil definitely may beach scenes ang Love Siargao. Kailangan ibalik yung beach body ba ang tawag doon? Pero yeah, that's part of the preparation as well. And it's been a while na rin since my last project. Actually, pulang araw pa yung huli kong series na nagawa and excited din ako makabalik talaga to do acting. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Abangan! Mga kapatid ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo in the game na rin sa high-level competition ng gymnastics. At ilang apektado ng mahal na langis, hinatiran ng tulong ng GMA Kapuso Foundation. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng 24 Oras. Binalaan ng Malacanang ang mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sasampahan daw sila ng kaso dahil malinaw na ang kanilang motibo umano, destabilization. Nakatutok si Ivan Mayrina. Pinangunahan kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagunita ng ika-84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Bataan. Nag-cover ang media, kabilang ang GMA News. Sa kabila nito may mga kumalat na pagdududa online na wala daw pagtitipon sa Bataan kahapon at ang footage, inulit lamang na video na kuha nung nakaraang taon. Bagay na binansagan ng Malacanang na fake news. Sinabi ni Paras Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang basihan ang mga umiikot na espekulasyon. Tayo, yung mga matitino na taga-mainstream media, yung mga matitino na nasa social media, kayo na po ang magpatunay kung ang nakikita nila na ginagampanan na event o pinupuntahan ng Pangulo na event ay AI lamang. Nito mga nakaraang araw naglabasan ng mga post sa mga espekulasyong may malubha o manong sakit ang Pangulo. Noong April 8, inilabas ito ng Malacanang. Kamusta po ang kalusugan? I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit. So that's what I'm taking care of. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan eh. At wala po tayong problema. Sa isang pahayag ni Acting Secretary Dave Gomez ng Presidential Communications Office kahapon, sinabi niyang may natukoy silang bigla at planadong disinformation effort sa social media, partikular sa kalusugan ng Pangulo. Kaduda-duda raw ang timing nito. Ang malinaw daw,
Ang motibo nito ay para i-destabilize ang gobyerno. Sabi ni Castro na nangangalap sila ng ebidensya para sa inihahandang reklamong isasampa sa Department of Justice laban sa mga nagpapakalat ng fake news. Gagawa po ang PCO ng isang website o isang platform kung saan nyo po isusumbong lahat ng fake news na nagkakalat at yan po ay hindi namin tutulugan at lahat po yan ay dapat nasampahan ng kaso. At dahil wala nga raw basihan ng mga kumakalat na balita tungkol sa kalusugan ng Pangulo, hindi rin nagustuhan ng palasyo ang komentong ito ni Vice President Sara Duterte. Good luck sa kanya. Ang nakuha rin natin sa Vice Presidente ay isang irresponsableng sagot. Good luck. With a smile. At lahat ng sa paligid niya ay nagtatawanan. Bilang isang Pilipino, hindi natin gawi ang mangutya, pagtawanan, ang sinumang may sakit. Lalong-lalo na kung ito'y ginagawa lamang. Ginagawang sakit para masira ang Pangulo. Hinihinga namin ng reaksyon dito ang Bise. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 oras. Kambal na dagok ang pagtaas ng gasolina at kakarampot na kitang naiuwi ng maraming manggagawa. Kaya ang mga taga Cardona, Rizal, pinoproblema ang araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Nagtungo roon ang Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation para maghatid ng tulong. Imbis na mag-ikot para maghanap ng pasahero, mas pinili ng tricycle driver na si Michael na pumila at maghintay sa kanilang toda sa Cardona, Rizal para kahit papaano'y makatipid sa gasolina. Sa mahal kasi nito, halos doon lahat napupunta ang kanyang kita. Dati, 700 pesos ang kanyang kita kada pasada. Naging 300 to 400 pesos na lang ito ngayon. Minsan po, 1 oras bago kami masakyan. Tiyaga lang talaga. Ngayon talagang paiyakan kasi kahit na tumaas ng konti yung pamasahe, nadoble po talaga yung gasolina. Pati ang mga naglilinis ng isda sa fish port, ramdam din ang epekto ng pagmahal ng produktong petrolyo. Dahil bihira na lang pumalawot ang mga mangingisda roon, madalas wala na ring isdang pinapalinis. Si Jennifer, 100 hanggang 200 pesos na lang daw ang kita sa buong araw mula sa 500 pesos a day. Dubling isipin pa po kung saan kami kukuha ng karagdagang panggastos para kahit papaano merong mailagay sa pagkainan. Kaya sa pagpapatuloy ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation sa Cardona, kabilang ang mga tricycle driver at fish vendor sa mga binigyan natin ng food packs. Sa kabuuan, 3,600 individual ang ating natulungan doon. Ako po nagpapasalamat sa GMA Kapuso na kami hindi nyo nakalimutan. Napakalaking bagay po ng tulong na binigay nyo po sa amin. Namigay na rin tayo ng tulong sa mga vegetable farmers sa Mountain Province. Sa mga nais tumulong, maaari kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards, Metrobank Credit Card at Palawan Pay. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Dita Angara Matay bilang bagong kalihim ng Department of Tourism. Bago maitalaga bilang Tourism Secretary, nagsilbi si Angara Matay bilang Commercial Counselor sa Philippine Trade and Investment Center sa Japan. May mga programa rin siyang pinangunahang nagpatatag sa maliit na negosyo sa bansa. Layon daw ng pagtatalaga kay Angara Matay na makatulong ang turismo sa pagpapalago ng ekonomiya at pagtitiyak na maramdaman sa mga rehiyon ang mga benepisyo mula sa turismo. Pinalitan ni Angara Matay si dating Tourism Secretary Cristina Frasco na inilipat naman ng Pangulo kamakailan bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Wala nang ang pahintulot na kinuha. Ipinagkalat pa ng nasa koteng lalaki sa Maynila ang mga sensitibong video ng kanyang kaibigan. Ang ginamit pa sa pagpapakalat ng video, cellphone ng kanyang lola. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Bit-bit ang search warrant. Pinasok ng NBI Cybercrime Division ang bahay na ito sa Manila at agad sinecure ang target na cellphone.
Nang makita sa cellphone ang kanilang hinahanap, inaresto ang lalaki. Ayon sa NBI, nakuha ng lalaki ang mga sensitibong video ng kanyang biniktima at saka pinasa sa kanyang sariling FB account. Nagkaroon sila ng parang pagtitipon, inuman, hiniram yung telepono niya, nagkaroon ng access yata isa doon sa mga kaibigan niya at merong mga sensitive na video roon na nakuha at pinadala roon sa sariling cellphone nitong akusado. Totoo po ba yun, sir? Hindi po totoo. Hindi po totoo. Makikita naman po yun sa parang sa login ng sa Messenger po may login kung ako po lalaki. Wala kang cellphone? Wala po. Nanakaw po. Nagdahilan pa tong akusado na yung telepono niya na nawawala. Pero ang nangyari, ina-access niya yung video na yun at ikinakalat gamit yung telepono ng lola niya. Kaya nagkaroon ng digital footprint at doon po sa atin yan, sa CCD, meron pong way para matrace at malaman kung sino nagmamayari ng telepono. Naharap sa patong-patong na reklamo ang suspect sa kanyang umunong ginawa, kabilang ang illegal access at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Nanawagan ng mga magsasaka sa Ifugao na magtakda ang gobyerno ng minimum price sa kanila binabagsak na gulay sa trading post. Sa sobrang mura raw kasi ng bilihin ngayon, nalulugi na sila. Nakatutok si Ian Cruz. Mula Tinok, Ifugao, ibinabiyahe ni Renato Bangsail ng 8 oras ang kanyang 6 repolyo sa Benguet Agri Pinoy Trading Center o BAPTC. 6 na piso kada kilo ang presyuhan. Pero sabi niya, paluging presyo daw ito. Sa mapagbebentahan kasing 39,000 pesos para sa 6,500 na kilo ng repolyo, magbabayad siya ng 6,500 sa mga trabahador sa trading post para iproseso ang mga repolyo. Halos 3,000 ang gasto sa pambalot na plastik at papel. 6,500 din umano sa market facilitator. Ang dating 4,000 pesos lang na konsumo ng diesel, nasa 13,000 na ngayon. Pagkatapos niyang bayaran ang mga nagtrabaho sa taniman at pangkain nila sa biyahe. Suma total, lugi siya ng 3,000 piso. Pero sabi ni Renato, lugi man, mas mainam na raw kesa mabulok lang sa taniman ng gulay. Basura na lang. Kapag hindi harvestin, baso na lang sa garden. Sana makuan yung presyo para kikitain kami naman. Ayon sa mga magsasaka ng Benguet, nasa 15 pesos per kilo dapat ang bentahan ng repolyo para makabawi man lang sila sa gastos. Sa repolyo o pechay man, dapat daw nasa 20 pesos per kilo ang benta para may magandang kita. Ang mga market facilitator na pinagpapasahan ng mga magsasaka ng 6 gulay sa BAPTC, pinag-uusapan na kung pwedeng magtakda ng minimum price sa mga ibabagsak na gulay ng mga magsasaka sa mga trading post. Bali, magbe-benefits din doon yung farmers kasi kahit anong pwedeng itanim nila, at least alam nila na may babalik na expenses pag ganun na ang presyo ng gulay hindi bababa sa 20, lalo na yung mga cabbage. Pero aminado si Dulas, mahirapan daw maipatupad ito. Ang sitwasyon po talagang oversupply, tapos matumal sa Manila, aangal din ang mga consumers. Parang lalong hindi na sila bibili pag ngayon agad ma-implement yung ganun na ano. Kaya pinag-aaralan pa kung magkakaisa lahat at makikiisa rin po yung mga buyers natin sa fixed price na ganun, baka madali rin pong ma-implement. Ayon sa General Manager ng BAPTC, sa pagtataya nila, hindi naman sobra-sobra ang supply ng gulay. Pero dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, naapektuhan daw ang demand. Parang ang epekto, parang maraming gulay, parang sasabi nila oversupply. Pero sa aming obserbasyon dito sa BAPTC, parang normal naman yung supply compared sa ibang panahon, taon. So, ang problema lang talaga is bumaba yung buyers natin. So, naiiwan ngayon yung gulay. Ani Diego, napapanahon ang minimum price sa ibinabagsak na gulay ng mga magsasaka, parang sa bigas o mais na may farm gate price. Kung ipipilit nila na laging mababa, baka yung farmer naman natin hindi na magdala ng gulay dito sa trading center. At kung hindi magdala, edi parang kumbaga vicious cycle siya, no? Magiging dugtong-dugtong na problema.
Ang biyaherong si Jimmy Basiwag, pabor din sa pagkakaroon ng minimum price sa gulay. Pero kahit mababa ang bilihan ng repolyo ngayon, nadaragdagan ang halaga nito dahil ang mga biyahero mula La Trinidad papuntang Manila, nagdaragdag ng 3 pesos kada kilo sa kanilang dala. Nasa 35,000 pesos na rin kasi ang diesel nila sa balikang biyahe at sa pagpapasa-pasa at pagproseso ng gulay, doon na tumataas ang presyo bago makarating sa consumer. Sa Qmart, naglalaro sa 50 to 80 pesos ang kilo ng repolyo at pechay. Sinisika pa naming makuha ang panig ng Department of Agriculture ukol sa pagtatakda ng minimum price sa ibinabagsak na gulay. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, kumpara kahapon, lalong lumakas ang bagyong nasa labas ng PAR at isa ng tropical storm. Tinatawag na ito ngayon sa international name na Sinlaku. Huling namata ng sentro ng bagyo sa layong 2,730 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, patuloy itong lalapit at posibleng pumasok sa PAR sa susunod na linggo at bibigyan ng local name na Kaloy. Mababa pa rin ang tsansa nitong maglandfall o tumama sa lupa. Posible kasi itong mag-recurve o lumihis ng direksyon paiwas sa bansa. Wala pang epekto ngayon ng nasabing bagyo pero patuloy na umantabay sa magiging pagbabago sa lakas at galaw nito sa mga susunod na araw. Ridge ng high pressure area at easterlies pa rin ang makaka-apekto sa bansa ngayong weekend. Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan bukas maliban sa Soc-Sargen at Zamboanga Peninsula. May tsansa rin ng ulan sa linggo sa Zambales, Bataan, Mimaropa, Basilan at Soc-Sargen. Maliit din ang posibilidad ng ulan sa Metro Manila pero magdala pa rin ang payong kung may lakad ngayong weekend. Ang historic double gold win sa Olympics ni Carlos Yulo, hindi lang nag-uwi ng karangalan sa bansa kundi inspirasyon din sa kanyang mga nakababatang kapatid. Sumasabak na rin sina Eldrew at Eliza Yulo sa senior level competitions ng gymnastics at nag-uuwi ng mga medalya. Tinutukan niya ni Martin Javier na palaging in the game. Higit pa sa lakas at flexibility, determinasyon at tibay ng loob ang pinakakailangan para magtagumpay sa iba't ibang sports. Lalo pa kung highly demanding sport yan tulad ng gymnastics. Female-dominated sport man. Pinatunayan ng double Olympic gold medalist na si Carlos Yulo na the strength of Filipino athletes knows no gender. Pero hindi lang isa. Dahil may dalawa pang Yulo ang umaarangkada sa international stage. Sila ang mga batang kapatid ni Carlos na sina Eldrew at Eliza. Si Eldrew, ngayong taon na 18 years old na siya. Nag-debut na siya sa senior category. Sa unang salang niya sa Baku World Cup nitong Marso, agad siyang nakapasok sa finals. 6th place sa floor exercise at 7th place sa horizontal bar. Sunod na linggo, bumawi agad siya at nasungkit ang kanyang first gold sa senior level sa Antalya World Cup sa Turkey. How was it like winning your first gold in a senior level event? Sobra pong nakakawalan ng pagod to the point na hindi ko alam kung ano i-react ko kasi I was against Olympians po. Kasi it was very exhausting, very tiring, and very proud na narinig ko po yung national anthem ng Philippines. May dumagdag pang 2 bronze medal na inuwi niya mula sa Cairo World Cup para sa floor exercise at horizontal bar. Kasabay ng World Cup Series. Binubuo ni Eldrew ang kanyang kampanya para sa Asian Games at World Championships. Right now it's going to be very difficult because he has to go to all the World Cups. Never mind Carlos because Carlos has already had that exposure. Now it's Eldrew's turn. The more exposure you get, the better.
Sa women's gymnastics naman, sumunod na rin ang kanilang bunso na lumalaban na rin sa senior international competition. Ang 16-year-old na si Eliza mula sa 2025 SEA Games hanggang sa World Artistic Gymnastics Championships. Kasabayan na niya ang Olympians na sina Aliyah Finnegan at Emma Malabuyo. Comeback competition din ito ni Eliza matapos tumigil ng 7 buwan dahil sa elbow injury. Since Ate Emma and Ate Aliyah is by my side and they always told me to enjoy and just have fun and do my best. Sobrang thankful po ako na nandun sila. Siyempre, sinubukan ko na rin ang konting gymnastics. Susunod po ako kay Eldrew sa competition namin ngayon. Wild. 1, 2. Hindi ko kaya. Ang magkapatid parehong desidido sa kanilang pangarap. Ang marating ang Olympic stage, tulad ng kanilang kuya. Gusto ko po talaga makapasok sa Olympics po. Tinitake ko muna siya step by step. Gawin ko lang kung ano yung best ko. This has been Martin Javier. I'm Elder Yulo. Isa Yulo. Keeping you in the game. Sa kabila ng busy schedule, tuloy pa rin ang pagtulong ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D sa individuals with autism spectrum disorder o ASD. This year, muling magkakaroon ng aktibidad para sa kanila na tunay na malapit sa puso ni Michelle. Makichika kay Athena Imperial. Patuloy ang advokasya ni Miss Universe Philippines 2023 and sparkle artist Michelle Marquez D sa pagtulong sa individuals with autism spectrum disorder o ASD. Bago pa siya sumali sa beauty pageants, sinusuportahan na niya ang Autism Society Philippines o ASP. Malapit sa puso ni Michelle ang advokasiyang ito dahil may ASD ang dalawa niyang kapatid. It's more on motivation to use what I have and the gifts that I have been given by God to help my brothers and to help the platform. Hiling ni Michelle, sana raw ay mas mabigyan ng suporta at karampatang serbisyo ng ating gobyerno ang mga nasa autism spectrum tulad sa ibang bansa. That also includes removing some of the financial burdens from the family because that's something I've noticed abroad where there is financial support and all of these systems in place to help the families go through it, whether that's education, whether that's healthcare. Ang hiling niyang ito nakapaloob sa National Autism Care, Support and Inclusion Bill na nais maisabatas ng tulad niyang advocates at organizations tulad ng Autism Society Philippines. The bill that has been approved on the Senate floor is actually for a plan. So it does not include the details of it, but instead it provides a framework so that we can have a long-term, detailed, responsive, and flexible plan to address the needs of our community. My appeal to the lower houses, sana ipasa na natin because this is definitely long overdue. The only thing that's stopping them from getting the necessary care and needs and provisions is for government to actually pass it and make it part of the system. Sa gaganaping Angels Walk for Autism sa SM Mall of Asia Arena sa April 26 ngayong taon, positibo si Michelle at ang ASP na mahihigitan ngayong taon ang 40,000 na dumalo last year. At hindi na lamang sa Maynila magkakaroon ng walk. This time po, we will have 12 cities simultaneously holding the Angels Walk for Autism on April 26. Yung pong Angels Walk for Autism, isa pong patunay na ang ASP from a simple family support group ay isa ng nationwide movement, pambansang kilusan. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Magandang gabi mga kapuso. Ako pong inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nabulabog ang mahimbing na tulog ng isang pamilya sa Caloocan nang ang nakalimutang naka-charge na minifan biglang sumabog at tagliyab.
Sa CCTV footage na to, nakuha kahapon ng madaling araw. Pakikitang mahimbing na natutulog ang pamilya Almoete sa kanilang tahanan sa Barangay 34, South Caloocan. Nang biglang, ang nakacharge na minifan sa ulunan ni Jinky sumabog at nagliyab pa. Si Jinky dali-daling tinanggal sa saksakan ang charger ng minifan. Sa wantaranta ko po, nahagis ko yung electric fan. Tapos paghagis ko po ng electric fan, yung pinaka-LC po ng electric fan, tumulo pa po dun sa may paanan ko. Kaya biglang umano po yung apoy na lumakas. Pinawa ko, pinagpagan ko ng kamay ko. Inihipan po namin ng partner ko hanggang sa nawala. Sugat po ako ngayon sa kamay. Tapos yung paa ko po. Habang nga nagliliyab na minifan, hindi na raw niya mapakinabangan. Pag-amin ni Jinky, nakalimutan niyang tanggalin ang minifan sa saksakan bago matulog. Pinarge ko po ng alauna po ng madaling araw. Tapos nag-scroll muna po ako sa FB hanggang sa nakatulugan ko na po yung cellphone. Hindi ko po natanggal yung saksakan. Dahil sa nangyari, takot na si Jinky gamitin ang isa pang minifan na kanyang nabili. Itatapon ko na po kasi natakot na po ako lalo na may bata. Ang overcharging ng gadgets nangyayari kapag patuloy mong charge ang isang device, tulad ng cellphone o laptop kahit puno na ang baterya nito. Kahit na 100% na kasi ang battery, kapag naka-plug pa rin to, may maliit na kuryente pa rin tumutuloy na pumapasok. Dahil dito, nasa-stress ang battery. Ang epekto nito, mas mabilis na masisira ang baterya ng gadget, umiinit ang device, at ang pinakamalala, maaari nga itong sumabog. Gaya ng nangyari sa minifan ni Jinky. May modernong teknolohiya naman kung saan kusang humihinto ang pag-charge nito kapag puno ng baterya. Pero paalala ng mga eksperto, kahit may auto-stop charging, hindi pa rin maganda na naka-charge ito buong gabi. Dahil kahit huminto ang charging sa 100%, nababawasan pa rin pa konti-konti ang battery ng phone habang naka-standby. Kapag bumaba ito ng bahagya, halimbawa 99%, magcha-charge ulit ito pabalik ng 100%. Ang paulit-ulit na cycle na ito ay nagdudulot ng stress sa ating battery at init na nakaka-apekto sa battery health. Ano ba ang dapat gawin para maiwasan ang peligro na dala ng overcharging? Kuya Kim, ano na? Para hindi mag-overcharge ang inyong gadget, mainam na i-charge ito sa tamang range. Payo ng ilang electrical engineer, huwag laging i-charge ang inyong gadget hanggang 100%. Okay lang kahit hanggang 80% para sa increased battery life. Iwasan ang sobrang tagal na naka-plug at mas mainam kung gagamit ng original o dekalidad na charger. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Up next, sa gitna ng krisis sa langis, bayanihan at pagtulong sa mga apektadong sektor, buhay na buhay.